Hindi ko alam kung lahat ng mga OFW ay makakarelate dito, pero karamihan sa mga OFW ay alam ito at talagang nangyayari ito dito sa ibang bansa. Pero wala naman tayong pakialam sa mga buhay nila dahil buhay nila yan. Ano ba tinutukoy natin? Ang pagkakaroon ng kabit dito sa ibang bansa kahit may mga asawa sa Pilipinas. Kagaya dito sa kwento o binahagi ng isang kababayan natin. Uy, ano naman, message mo sa messenger. Ate, hindi pwede kasi lahat naman siguro sa atin may kakalalang ganun. Kalimitan kasi dito, hindi siya na ano ko lang na ano, ng mga OFW. Kahit may mga asawa sila sa Pilipinas. Diba, kahit may mga asawa, may pamilya sila sa Pilipinas. Para makalibre lang sila sa bahay dito, nakikipag-live-in sila. Hindi alam ng bot. Oo, marami akong kakilala na may pamilya sa Pilipinas, tapos may kalibin. Kilala ko ba yan? Hindi ko. Lahat naman siguro sa atin may kakalalang ganun. Easy boy. Oo, so dito yung ganun, no? Oo, ang dami yung kakilala. Marami ditong ganun. Hindi lang naman dito. Halos lahat naman. Oo, dapat yun ako. Yung may kalibin dito. Tapos may pag-uwi ng Pilipinas, hindi pwedeng kontakin yung kinakasama dito. Kasi merong asawa talaga sa Pinas. Oo, may asawa talaga sa Pilipinas. Aray mo. May ano kami, may naging customer kami doon sa Ryan. Nagpapagawa siya ng sabi niya, ate, bigyan mo naman ako ng murang frame at saka lens. Sabi ko, kasi for the meantime lang. Bakit? Kasi yung salamin ko kasi, naiwan ko dun sa kainuman ko, dun sa tropa ko. Ba't hindi mo tawagan? Kasi Ay, customer din. Isasuggest ka pa ng hindi nga Hindi nga kasi yung sabi niya, bibili ka pa for the meantime lang. Sabi niya, maganda daw kasi yung frame at saka yung lens, kakabili niya lang. Sabi ko, bakit di mo na lang hintayin yun? Sabi ko, ate, isang buwan. Kasi bakit ba? If you don't mind. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, ate, kasi yung nakainuman ko kasi, kaya kami nag-inom, parang padispedida, uuwi kasi siya ng Pilipinas. Uy, ano naman, message mo sa messenger. Ate, hindi pwede kasi kalibin siya nung tropa ko dito. Uuwi siya ng Pilipinas, may pamilya siya doon. Kaya yung cellphone ng tropa niya, iniwan niya dito, nakalaki yung pinto. Sabi niya gano'n, pag uwi pa ng after 1 month pa, saan ko siya makakausap? Ay, gano'n ba? Parang ang hirap, no? Actually, ako personally, may kilala akong mga ganyan. Pero sino ba tayo para i-judge sila? Kaya ba natin i-provide ang mga pangangailangan nila? Ang iba kasi mga kababayan ay sinasadyang mga bit sa ibang bansa, lalo na yung mga natatrabaho sa labas, para may kahati sa bahay. Yung iba naman ay talagang malungkot lang at gusto ng kasama. At yung iba naman ay gusto lang masunod ang mga luho nila dito sa ibang bansa na kaya i-provide ng kabit nila dito sa abroad. Well, ang masasabi ko naman ay malalaki na mga yan at may isip na mga yan at nasa tamang edad na sila. Huwag lang humantong sa tulfuhan ang kalokohan nila dito sa ibang bansa. Kaya hanggat maaga pa ay itigil nyo na yan. Ngunit inuulit din natin na wala din naman tayong pakialam dahil buhay na nila yan. Alam na nila ang tama or ang mali.